basa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Mag-ipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Hello, hello! Good evening sa ating lahat mga kapatid at nagbabalik ang inyong pong programa ngayon sa Nasusulat Ministry. Ang inyong pong abang lingkod, Brother Denmar Santiago. Ngayon tayo ay nasa episode 33, no? At mayroon tayong magaganap na debate ngayong gabi. Biglaan lang pinaset mga kapatid. Ayan. Okay, so binabati natin yung 5 viewers natin na napakaaga or 7 na siya. Okay, ayan. So binabati po natin mga kapatid. So mamaya sa shoutout po natin yung isa-isa. So ngayon, bago po tayo mag-start ay atin munang ipag-pray ang dalawa nating kasama, no? So tayo po ay magkaroon ng paumpisang panalangin mga kapatid. Samahan niyo po kami. Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa at may-ari ng aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat po sa buong araw na inyong pinagkaloob sa amin, Panginoon. At ngayon ay magkakaroon po ng isang magkaibigang usapin, Panginoon. Nawaan lahat ng kapurihan at karangalan, Panginoon, ay sa iyo lamang maibalik, Panginoon, ang lahat. At ikaw lamang ang maitaas sa pag-uusap na dalawang ito ng aming magkaibigan, Panginoon. At sila po inyong pagpalain at basbasan, Panginoon, at gamiting instrumento upang maging daluyan ng katotohanan ninyo, Panginoon. At hindi po kami ang makita, Panginoon, kundi kayo po ang siyang makita at marinig po sa gagawing pag-uusap ng gabi. At naway maging maayos at maging pagpapala po sa bawat isa sa amin ang usapan ngayong gabi. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, at sinasampalatayanan namin na kasama kami, Panginoon, sa inyong lahat ng mga pangako sa amin. At kayo din, Panginoon, kabilang dito ang Espiritu Santo na inyong isusugo sa aming kalagitnaan ngayong gabing ito sa pangalan ng aming Panginoon na aming tagapagligtas. Amen. Okay? So, mga kapatid, muli, para sa mga bagong tutok kasi sa 10 na yung ating viewers, meron po tayong magaganap na debate sa pagitan po ng Seventh-day Adventist and Born Again Oneness. Okay po, ang inyong pong abang lingkod ang siyang moderator na sa gabing ito mga kapatid. No, so papakilala ko sa inyo ang ating first speaker ngayong gabi, si Brother Mark.
sa kanilang tema na patutunayan ko na ang second coming ay magaganap sa taong 2030 or 2033. Okay, so pakinggan natin si Brother Mark para sa kanyang pagpapakilala. Brother Mark? Hi, good evening. Ako nga po pala si Mark Cumbao sa panig ng One is Born Again. Ang aking titindigan ay sa 2023 or sa 2033 ay magaganap ang second coming. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Okay po, thank you po so much. Ayan po si Brother Mark Cumbao ng Born Again Oneness. Okay, so tayo naman ay dumako sa representante ng Seventh-day Adventist or ng Advent Biblical International Ministry, Brother Fernando B. Camacho Jr. Bro Fernando, pakilala ka sa ating mga kapatid. Opo, sa Diyos po ang kaluwalhatian at kapurihan, ang inyo pong malit na lingkod kay Kristo, isa pong simple at bagitong apologist ng Seventh-day Adventist, Master Guide Fernando B. Camacho Jr. Babalansi po sa paksa na darating na ang second coming sa panahong 2030 o 2033. Pagpalain po tayo ngayong gabi. Okay, ayan. So, huwag kayong kukurap, no? Kasi malapit na yung pagdating ng ating Panginoon. Huwag na kayong kukurap, mga kapatid. Kaya, eto, babasahin na ng moderator ang rules natin. As usual, mga kapatid, meron tayong 10 utos sa debating ito. Unang utos, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 4 seconds, ay magsasabi na ako ng next question, mga kapatid. Number 2, kung categorical na question, kailangan muna sumagot na categorical muna bago magpapaliwanag. No? Okay. So, pangatlong utos, kung walang sagot sa tanong, bibigyan lamang ng 8 seconds or 10 seconds na magpapaliwanag kung bakit hindi niya sinasagot ang tanong. Number 4, ang tanong na humingi ng sagot ayon sa pangalan, lugar at bilang at ibaba na gaya nito ay kailangan sagutin ng ayon sa uri ng tanong. Number 5, sa uri ng pagtatanong, kinakailangan na itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative at negative side at sa rebuttal stance sa cross-examination. Maaari na magtanong ang examiner na kahit ano inilatag man o hindi inilatag. Number 6, ang debater na makatatanggap ng 3 warning mula sa akin ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 2 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 2 minuto. No? Kung ang tinatanong naman ng paglalapatan. Number 7, bawat senaryo ng objection, 1 beses lamang maaari magpaliwanag ang bawat panig upang dinggin ng moderator. Number 8, no unpo attitude, mga kapatid. Number 8, no challenge question. And number 9, hindi pwedeng mag-interrupt ang debater during presentation. Tumawag sa akin kapag mayroong problema at sa conclusion wala ng objection. And number 10, pagkatapos mapakinggan ng moderator ang magkabilang panig, ang kanyang pasya ay kailangan sundin upang makapagpatuloy tayo sa debate at hindi na susundan ng another objection. Okay? So sa ating standard format, i-confirm nyo rin dito, mga kapatid. Ang ating unang presentation, affirmative first stand, 10 minutes. First cross is 7. 10 minutes ulit on negative first stand, 7 minutes ang first cross affirmative. And second round tayo, mga kapatid, ay 10 minutes rebuttal, affirmative. 7 minutes cross-exam, 10 minutes rebuttal ng negative, and 7 minutes na second cross ng affirmative sa negative. And take 5 minutes ang conclusion, mga kapatid. So, kayo ba ay sumasang-ayon sa rules ng debating ito at mayroon ba kayong kasunduan na time format? Kung ito yun yung time format, sang-ayunan nyo nito, mga kapatid. So, unahin natin yung ating affirmative. Brother Mark Cumbao ng Born Again Oneness. Sumasang ka ba dito, bro? Bro, sangayon po. Okay. Sangayon. So, Brother Fernando, Mr. Opo. Negative. Sa panig po ng taga-balanse, sumasang-ayon po. Okay. So, mga kapatid, sisimulan na po natin ang debate upang malaman natin talaga kung kailan na darating ang Panginoon at napakahalaga ng ating
tatalakayin ngayong gabi, no? Wait lang, isa-set up ko lang yung aking timer dito, mga kapatid, ha? Wait lang. So, binabati natin yung ating mga viewers dyan. Wait lang kayo dyan, ha? Babati tayo mamaya. Mga kapatid, pagbibigyan natin dyan yung mga comment din. May mga comment na kasi, bro Fernando, ha? So, set up ko lang yung aking time dito. Wait lang. Wait lang. Ilang minuto po tayo, Bro Denmar? Ang 10 minutes para makapag-stop ka. 10 minutes. Your timer, Bro Mark, are you ready? Okay, sige. Okay. You're ready. Your timer starts now. Okay. Good evening. Ngayong gabi po ay patutunayan ko na sa 2023 or 2033 magaganap ang second coming. Bakit ko po to nasabi? Bakit naniniwala ako na sa 2030, sa 2033 magaganap ang second coming? Dahil po ito'y binasi ko po sa aking mga nasaliksik, sa aking mga pinagsama-samang pananaliksik at mga pinagsama-sama ko yung mga research ng mga iba't ibang samahan, iba't ibang grupo na kung saan nung inanalyze ko yung kanilang mga ebidensya ay walang ibang tinutukoy na ang tinutukoy na kanyang panahon ng kanyang pagbabalik ay tumatapat ng 2030 or 2033. Sa totoo lang, aminin ko po na ito yung pinaka topic na kung saan ay marami pa akong gustong aralin, patunayan sa mga nakalap kong information, pero bagamat hindi pa ganun hindi pa lahat ay naaral ko, ay naniniwala ako matibay na rin yung aking mga na gather na information. Okay. Unahin ko po yung aking presentation, pamalian yung mga misconception pagdating sa time setting, pagdating sa may nakakaalam po ba talaga ng kanyang pagbabalik, yung mga misconception pagdating sa ganitong pag-aaral ay una ko munang ipapaunawa na yung mga misconception nila, i-correct ko muna yung kanilang misconception. Okay. Yung unang mga misconception na madalas nating ma-encounter pagka nagpapahayag ka ng panahon kung kailan darating ang muling pagbabalik nating tagapagligtas, ito yung mga misconception nila. Una, exact date daw yung ang pinapahayag namin. Exact date, exact time. Hindi ang 2030 ay hindi exact date, hindi exact time. Ang 2030, 2033 maaring tumutukoy ito sa season, maaring tumutukoy sa kapanahunan, sa nais ko lang naman ang purpose ng pagbibigay ng taon kung kailan siya darating ay pinapakita ng pag-aaral na ganun nakalapit. Hindi to exact time, exact date, okay? Pangalawa, gusto kong maging malinaw na hindi requirements ang malaman mo ang exact date o exact time or exact year kung kailan siya darating. Hindi naman to requirements, ha? Ipauna ko na to, hindi to requirements sa kaligtasan. Pangatlo, kung magkamali man ako sa taon ay dahil hindi sapat yung mga data na available. Ang sigurado ko, ang sinisigurado ko, ang second coming magaganap sa pagdating ng ika-7 millennium. Ika-7 millennium darating ang
ang ating tagapagligtas. Yun yung sigurado doon. Kung magkamali yung 2030, magkamali yung 2033 dahil hindi sapat yung data, yung information na available. Kaya may prone siya magkamali, prone siyang mapaaga, prone siyang mahuli ng konti, pero ang purpose kung bakit nagsiset ako ng time, ba't ako nagsiset ng year, dahil ganun ako ka-confident na ganun na siya kalapit. Yun napapanahon na talaga. Ang second coming ay napapanahon na. Hindi na lalayo sa mga year na nabanggit ko. Okay? Dahil nakabase yan sa available lang na data. Okay? Na mare-research natin. Pero ang sigurado ko dyan, sa ikapitong millennium, darating ang second coming. Okay? At base sa aking computation, kung magkamali man ako, nagkamali lamang sa computation pero hindi sa pag-interpret ng scripture dahil hindi naman available sa scripture yung eksaktong mga date at mga oras na available sa scripture. The limited scripture, pero ang malinaw sa scripture sa ika-7th millennium darating siya. Okay? Magkakaroon ng rest. Okay, sa piling niya, magkakaroon tayo ng rest, eternal rest sa piling ng ating Panginoon. Okay? Tapos, pangalawang misconception, okay, walang nakakaalam, no one will know the second coming. Ang pinakamatibay na talata nilang pinanghahawakan, yung Matthew 24:36. Okay? Nagkaroon lamang ng maling pagkaunawa sa talatang ito. Kasi uunawain natin yung Matthew 24:36. Hindi naman sinabi dito na no one would ever know. Hindi naman hanggang future tense yan eh. Hindi naman future tense sa tinutukoy na no one would ever know. Ang sinasabi naman, no one will know the second coming. Yan lang naman ang binabanggit sa sa concordance nga, kung i-check natin ang tenses nung dito, yung no with, ibig sabihin, past tense pa. Ibig sabihin, posible na sa future may makaalam. Bakit ko nasabi sa future may makakaalam? Bakit? Kasi sabi sa Daniel, di ba? Sa Daniel 12:9, sabi paano ba yung pagkasabi doon? Sabi, the Lord shall come in sabi sa Daniel, the word will be revealed in the time of the end. 'Di ba? May panahon siyang i-reveal siya. The words will be revealed in the time of the end. I-reveal siya. Hindi sa panahon ni Yahushua, sa panahon ng mga propeta, hindi pa na-reveal. Pero hindi ibig sabihin hindi i-reveal. Malinaw rin sa Revelation 3:3. I will come as a thief to those who do not watch. Ibig sabihin doon sa mga nagbabantay, sa mga gising, hindi siya darating bilang magnanakaw. Malinaw ang talata eh. Ibig sabihin, yung sa mga nagbabantay, sa mga tanda, sa mga nakasulat sa scripture, ibig sabihin, mapipredict natin kung kailan siya darating. Hindi siya darating ng gaya ng isang magnanakaw sa mga nagbabantay. Kaya hindi nagbabantay, doon darating sa kanila bilang isang magnanakaw. Malinaw rin yan sa sa 1 Thessalonians 5:2-4. Ang sabi dito, hindi kaya kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw dahil wala kayo sa kadiliman. Yung mga nasa kadiliman, mabibigla sila sa araw ng pagbabalik ni Yahushua. Pero sa mga wala sa kadiliman, nasa kaliwanagan, malinaw na yung parating na magnanakaw, mababantayan nila. Kasi maliwanag eh. Pero kung nasa kadiliman ka, hindi mo mababantayan yan. Ganun din ang sinabi sa Matthew 13:10 hanggang 11-17, pinagkalooban ng hiwaga ng kaharian ng langit. At may iba pang mga talata yan na nagpapatibay, kasi kukulangan ng oras, may mga talata yan na nagpapatunay na malalaman natin ang kanyang pagbabalik. Yung Matthew 24:36, ang malinaw dyan, present tense or past tense ang translation niyan. Hindi yan hanggang sa future wala nang makakaalam. Hindi sinabing gano'n kailanman wala nang makakaalam. Hindi gano'n 'yon. Kasi nung bumaba ang banal na espiritu sa araw ng Pentecostes,
doon tayo binigyan ng espiritu na kung saan bibigyan tayo ng kakayahan, makapanghula, di ba? Ini-encourage nga ang bawat isa manghula eh. Okay? Ito'y nakakapagpalakas pa sa iglesia. Sana maunawaan ng ating mga kapatid sa ibang pananampalataya na yung pagpaprophesy, panghuhula ay nakakapagpalakas sa iglesia. Bakit nakakapagpalakas? Kasi nga nakikita natin yung bawat nakasulat sa scripture na unti-unting nagaganap. At sana linawin ko to, no. Ang pagsasabi ko na darating siya sa 2033 ay hindi isang hula kundi isang Time. Okay, diyan po nagtatapos ang presentation ni Brother Mark Umbao ng Born Again Oneness, mga kapatid. Okay? So, dadako po tayo sa first closing submission, 7 minutes kay Brother Fernando. Pero bago yan, mic check na tayo. Nakamute ka, Brother Fernando, or ano? Check mic. Tingnan mo muna. Okay, dinig. Copy. Okay. So, 7 minutes. Your timer starts now. Tanong. Okay. So, ang una ko pong tanong regarding dito sa inyo pong itinitindig. Ano po? Sabi mo kanina, ay hindi exact date yung 2030 or 2032. Okay? Sino po ang nag-compute ng hulang ito? Kayo po ba o ang inyong ama, Pastor? Okay. Ang nag-compute nito, maraming nag-compute nito at inano ko lang, binalidate ko lang yung kanilang pagko-compute. Ngunit, ang problema, kaya lang, ang nangyari kasi, yung available na data, hindi ganun ka-accurate. Next question. Okay. Sabi po ninyo, kinompute ng marami. Ano? Kailan po nagsimula o anong date nagsimula yung computation at kailan ito natapos? Nagsimula ang computation, sabi nga dito sa Daniel, dito sa, sabi nga dito sa teka, ano talata yun? Ang computation nagsimula sa sa beginning, ang computation. Ang talata niyan, kaya alam ko naniniwala lang tama ang aking interpretation kasi nabanggit yan na... Next question. Okay. Gusto ko lang makita ano ba siyang date, halimbawa 4 BC o kaya 1900s. Yan, yung po yung tinatanong ko yung date. Kailan po nagsimula yung pong computation po ninyo? Anong date po nagsimula? Nagsimula sa sa creation kay Adam. Ang computation na baka tinutukoy niya 70 weeks. Ang tinutukoy ko yung 7,000 years. Okay? Yung 7,000 years ako nagbubabase, supporting na lang sa akin yung 70 weeks of Daniel. Okay. So mula pa sa panahon ng creation, eksakto bang pagkatapos ba ng 7,000 years mula sa panahon ng creation, yun na ang katuparan ng 2030? Yes or no? Yes. Mula sa panahon ni Adan, sa creation, hanggang sa 2030 or 2033, kasi nga hindi makita kung saan yung hindi available yung eksaktong pero dahil sa mga binigay na data. Okay. Mula sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ilang taon po 'yon? Sa panahon ni Adan, 6,000. Papasok ang ikapitong millennium after ng 2030. Tsaka 2033, papasok ang ikapitong millennium. Okay. 6,000 mula sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ni Jesucristo. Magmula naman sa hindi, ang tanong ko po kasi sa inyo kanina, mula sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, ilang taon po 'yon? 4,000.
4,000. So, then, ngayon ay 2020, itong banggitin nyo ay 2030 or 2033. So, 4,000 plus 2030, lumalabas na na 6,030 lang. Wala pa yung 7,000, wala pa yung 7K na binabanggit ninyo. So, ibig sabihin, sumablay na po kayo, Mr. Affirmative. Tama po ba? Hello po? Hello. Nagcha-choppy ka, bro. Bro Kamat. Time stop. Okay. Time stop. Okay. So, meron pa tayong 2 minutes and 30 seconds. Sa akin, okay lang si Brother Fernando, yung boses niya, Bro Mark. Talaga? Bakit I think yung sa'yo, oo. Okay lang, ulitin ko na lang. Ulitin nyo na lang, Bro Mark. Okay, so tuloy tayo. 2 minutes and 30 seconds. Tuloy. Okay. Sabi mo kapatid na Mark, 4,000 years mula sa panahon ni Adan hanggang sa panahon natin Panginoon Kristo. Then kinukompute ko mula sa panahon ng Panginoon Kristo hanggang doon sa 2030. So lumalabas 4,000 plus 2,030 equals 6,030. Sabi niyo po kanina, yung 2030, yan na yung katuparan ng 7,000 years. So paano niyo po ito re-resolve, kapatid na Mark? Malaki po ang kulang, wala pang 7,000. Okay. Napakadaling sagutin niya yung Bro Camacho. Ibig sabihin, sa 6,001, sa year 2006, sa year 6001, pumasok na ang ika-7 millennium, Brother Camacho. Okay? Linawin ko ha, sa 6001, Next question. Okay. Yun po bang 4,000 sa panahon ni Adan at Eva at itong 2030 sa panahon natin ngayon na darating second coming, yung ba ay 7,000 years? Yes or no? yes. Okay. Paano nyo po kinumpute na ito'y naging 7,000 years? Yung 4,000 plus 2,030. Paano nyo po kinumpute yung para naging 7,000 years? Okay. Ang computation, yung 6,000, wala tayong pagtatalo sa 6,000. Sana maunawaan mo, Bro Camacho, sa isang taon pa lang, pagtapos ng 6,000, sa 6,001 nga, ika-7, nagsisimula ang ika-7 millennium. Kumbaga sa Sabat, ano yan? Question. Alas 6 ng... Okay, so next question na po ako. Okay. So, iiwanan ko na po yan. Ang sunod ko pong tanong po sa inyo, Time. po, time na. Sige. Time na. Okay, yeah. So tapos na po ang 7 minutes timer natin. Mga kapatid, at nabitin yung ating cross-examination. Di ba, bawi tayo mamaya, no? So yan po, dyan po nagtatapos ang first cross-examination ng ating debate, no? So binabati natin si Elder Herson ng isa sa mga churches natin dyan sa Batangas, mga kapatid. Okay, shoutout din kay Brother Jason Dignos, yung ating partner sa ating programa, si Brother Jesse Arasa at saka si Brother Jezreel Shem, nakasama natin sa Straightforward, mga kapatid. No, so binabati natin kay lahat yan at sinashoutout natin kayo dyan, mga kapatid. So yan, so tayo ay pagbigyan naman natin si Brother Fernando B. Camacho Jr. para sa kanyang first presentation as negative
sa panig po ng Advent Biblical International Ministry, mga kapatid. Your timer, kapatid na bro Fernan, for 10 minutes. Your timer starts now. Alright, so magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid at mga kaibigan. So kapansin-pansin ho mga kapatid na sa unang pahayag ng affirmative, sabi niya, aaminin ko po ang wika niya, no? Aminin ko po, marami pa akong gustong aralin o gustong patunayan. Bagamat hindi pa lahat naaaral ko. Matibay na rin ang aking mga nag-gathered na impormasyon. Yun po ang sabi po niya, no? So, ibig sabihin, tiyak na po siya. Tiyak. Kasi matibay na yung nag-gathered niya, eh. Pero, bakit pagdating sa mga bandang kalagitnaan ng pagpapahayag, nagdadalawang isip na ang affirmative side na maaaring hindi ito maganap? At yung 2030, 2033, hindi exact date, kundi season, sabi po niya. Alam niyo mga kapatid, pag sinabi mong 2030 or 2033, exact date po yun. Ibig sabihin, pag hindi naganap ng 2030, magaganap yan 2033. Eksaktong date po yun. No? Hindi po pwedeng season ito. Pag season, wala kang ilalagay na date. Diba? Halimbawa, panahon ng tag-init, panahon ng tag-ginaw, taglagas, yan yung season. Pero pag nilagyan mo ng date, exact date na po yan. 2030, 2033, eksaktong date po yan. Kaya lang, makita natin, walang tibay po sa presentation ng affirmative ni maging siya. Hindi po sigurado na darating ng 2030 o 2033. Ngayon, wala daw itong requirement sa kaligtasan. Meron po mga kapatid. Ganito po ang sabi sa atin ng banal na kasulatan. Buhat sa aklat ng Deuteronomy 18:22, ganito. Kapag ang isang propeta ay nagsalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinabi o sinasabi ay hindi maganap, hindi naganap, ni nagkatotoo, ang salitang iyon ay hindi sinabi ng Panginoon. Ang propetang iyon ay nagsasalita ng may kapangahasan. Huwag mo siyang katatakutan. Ito pa sabi. Hindi ko sinugo ang mga propeta, gayon may nagsitakbo sila. Ako'y hindi nagsalita sa kanila, gayon may naghayag sila ng propesiya. 23-21 ng Jeremias. Ito pa, sa aklat ng Apokalipsis, 20 talatang Gs. At ang diablo na dumaya sa kanila ay inihagi sa lawa ng apoy at asopre na kinaroroonan din naman wala ang propeta. Sila'y pahirapan araw at gabi magpakailanman. Hindi ba ito kailangan sa kaligtasan? Kailangan kapag nagkamali ka ng hula, nagkamali ka ng prediksyon, nagkamali ka ng hula, ng date na darating ang Panginoong Jesucristo, ang tawag sa bulaang propeta. Saan tutungo ang bulaang propeta? Sa naglalawang apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. At do'y pahirapan, ang sabi ng Biblia, araw at gabi, magpakailanman. Kaya may bahagi ito sa salvation. Mahirap po ang umuhula. Tapos hindi magkatotoo. Kaya lang, ang affirmative, hindi rin sigurado. Sabi niya, magkamali man ako, sabi niya, kasi hindi available ang mga data. Kanina sabi niya, matibay na yung mga nag-gathered ng impormasyon o data. Bakit ngayon, pag nagkamali, hindi available yung ibang data? So merong walang tibay, mga kapatid, walang tibay. Yan. At sabi niya, maaaring magkamali ako sa computation, sabi ng affirmative. Ito nga yung delikado. Pag nagkamali ka sa computation, ng pagdating na second coming, automatic, bula ang propeta po yan. At ang kahinatnan po niyan sa nagliliyab na dagat-dagatang apoy at asopre. Ngayon,
puntahan naman natin mga kapatid, mga kaibigan. Yun pong 7,000 years na itinanong natin. Ito ho. Tinatanong ko kailan po yan nagsimula. Ang sagot po niya sa panahon pa ni Eva. Ngayon, mula sa panahon ni Eva hanggang dumating ang Panginoong Jesucristo, sabi niya 4,000 years. Sa panahon natin, sa panahon ni Kristo hanggang sa panahon ng 2030, ipa-plus mo lang naman po ito di ba? 4,000 years plus 2,030 years. Ang lalabas, 6,030 years. Kung ang kukunin mo naman yung 2033, lalabas, 6,033 years. Sabi niya, mula sa panahon ni Eva hanggang sa panahon 2030, yan ay 7,000 years. Ang laki pa ng utang. 6,030 lang o 6,033. Wala pang 7,000 years. So paano po yon? Dito pala sa computation, sablay na. At yung sinasabing matibay na yung aking mga nag-gather na impormasyon ay napakarupok mga kapatid. Wala pang 7,000. 6,30 pa lang. So malaki po ang iaabono ng ating pong kaibigan. Yan. Ngayon. Ito po ang nakakatakot sa mga mangangaral. Dalangin ko lamang na walang maniwala. Sapagkat ang maniniwala, kapag nagkamali, pareho kayong sa nagliliyab na apoy at asopre. Paano ko nasabing automatic talagang mali? Computation pa lang ho Nung kinumpute natin, wala pang 7,000 Isang maliwanag na po yan. Na hindi akma sa banal na kasulatan. Ngayon, ang sabi pa sa atin, ng banal na kasulatan, natutuwa nga ako kasi siya na po yung naghayag nung nasa Mateo na babanggitin po natin. Ano po? Yan. Ano ba sabi doon sa Mateo? Ilabas nga natin yun. Mateo 24. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Okay, thank you. Okay, anyway, hindi ko makita yung talata sa Mateo. Dito ko lang babasahin sa aking hawak na Biblia. Okay? Sabi rito, sa aklat ng Mateo, yan. Ito'y binasa na po niya kanina no? Yan. 24:36. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Ay nalaman na ni Pastor Umbaw. Nauna pa siya kaysa doon sa kalagayang tao ng anak na malaman kung kailan siya darating. Ngunit tungkol sa araw at oras, walang nakakaalam. Alam na niya na 2030, 2033. Di salungat na ngayon sa sinasabi po ng banal na kasulatan. Mahirap ito. Mahirap po na magtatakda tayo. At tingnan nyo yung paksa. Ipa-flash ko. Yan. Sabi ng affirmative, papatunayan ko na ang second coming ay, definido yan, ay magaganap sa taong 2030 o 2033. Hindi niya sinasabi sa paksa na patutunayan niya na ang second coming ay maaaring maganap sa taong 2030 o 2033. Walang ganong nakatala rito. Ang nakalagay, tiyak. Tiyak na magaganap sa taong 2030 o 2033. Yan. Kaya, dito po mga kapatid ay napakalambot at lubhang nagwigel
ang posting ipinundar ng ating pong affirmative side. At sa ikalawa niyang tindig, ano po, ay gusto kong ipaunawa sa atin paano naging 7,000 years yung mula sa panahon ni Adan hanggang sa panahon natin ngayon. Okay? Time. Time na. Time na, Okay, time. sige, sir. Okay. So dyan po nagtatapos ang negative presentation ni Brother Fernando B. Camacho Jr., mga kapatid. Okay? So, dadako tayo sa ating question and answer, cross-examination ni Brother Mark kay Bro Fernando for 7 minutes. Your timer starts now. Okay, unang tanong ko, Bro Camacho, nabanggit mo yung Matthew 23 na walang nakakaalam ni anghel ni ang anak ng Diyos. Matthew 24:36 pala, sorry. Okay? Nabanggit mo na wala tapos ako nalalaman ko at si Yoshua hindi. Okay, ang tanong ko, Bro Camacho, ngayon po ba alam na po ba ng anak ng Diyos ang kanyang panahon ng kanyang pagbabalik, oras at date ng kanyang pagbabalik? Alam na po ba ng anak ng Diyos? Oo o hindi? Ang sagot namin dyan sa kanya kalagayang Diyos, alam po niya sapagkat siya kinatataguan ng lahat ng kaalaman ng ating Panginoong Diyos eh. Pero ang maliwanag dito na maging anghel sa langit, ay lalo na mga tao sa lupa. Yun nga mga taga-langit hindi alam eh. Lalo pa taga-lupa. Next question. Sa Daniel, next question, sa Daniel 12:4, 9 to 10, 12:4, 9 to 10, yan, nababanggit dyan, the words will be revealed in the time of the end. Yung time of the end ba yan, sa panahon pa po ba natin na, ito, yung time of the end, panahon po ba natin to, oo hindi? Mali po unawa ninyo dyan, kaya lang hindi ko muna sasagutin kasi hindi ko po yan kasama sa presentation. Doon po kayo magtanong sa aking mga ginamit na talata. Okay. Okay, next question. Next question ko, Bro Camacho. Nabanggit mo yung 2000 hanggang sa 2030 nabanggit mo. Ano pong binasihan mong calendar? Gregorian calendar o Jewish calendar? Aling calendar po ba ang binasihan nyo para sa computation nyo na mali ang aking computation? Jewish calendar o Gregorian calendar? Wala to sa dalawa. Ang ginamit ko ay addition. Kasi kayo nagsabi 4,000 years. Kaya kinumpute ko mula panahon naman 2030. So inad ko lang siya pinlas. Kaya hindi po pumasok yung 7,000 years. Next question. Sinabi ko po ba na ako'y isang propeta na nagbigay ng hulang ito or sinuri ko yung hula ng iba na kung saan inuutos ng kautusan, inuutos ng scripture na ating siyasatin? Alin po ba sinabi ko, nagpapakilala po ba akong propeta na ako ang nagpropesiya ng 2030 o 2033 or ako ay isa sa mga nagsaliksik ng kanilang propesiya na kung saan napatunayan ko na may katotohanan na kanilang alin sa dalawa, nagpapakilala ba ang propeta o hindi ako nagpapakilala ng propeta? Nagpapakilala po. Sabi kasi doon sa unang Juan 4:1 yung mga espiritong nagpapahayag, ang tawag din sa kanila bula ang propeta kapag nagkamali sila eh. Kaya yung pagiging propeta, tumutukoy din yun sa mga humuhulang mga ngaral na kapag sumablay sila, bula ang propeta tawag sa kanila. Bro Camacho, malinaw ba sa iyong kaunawaan bago mo masabing mali ako sa aking pag-aaral, hindi to hula ko itong pag-aaral ko, itong pag-aaral ko, bago mo masabing mali, ay aantayin mo muna ang 2030 or 2033 para malaman mong mali ang aking pag-aaral. Tama po ba ako o mali? Mali po. Kasi doon pa lamang po sa binigay ninyong date, 7,000 years darating si Kristo. 4,000 Old Testament, then 2030 New Testament, so ikalalabas na lang 6,030. So mali na po agad. Maliwanag po yun na mali talaga. Yan. Okay. At ang huhula niyan, tinatawag din propeta. Ayun, delikado po yan Next question, bro. Saan yung 2000 mo
mula hanggang sa 2030, saan mo binase, saan mo kinumpute, Bro Camacho? Next Baka magkaroon question. tayo ng pinanggalingan eh. Oh, Bro Camacho, saan mo kinumpute yung 2,000, ha? Baka magkaroon tayo, magkaiba ating pinag-uusapan, pinagbabasihan. Saan mo binase yung 2,000 mo mula hanggang sa 2030? Saan nang simula ng iyong computation? Saan mo binase? Doon po sa paksa ninyo, ayan nakalagay sa paksa eh. Di ba 2030? Oh, mula sa panahon ni Adan, sabi mo hanggang kay Kristo ay 4,000. Eh itong 2030 mo, panahon to ni Kristo hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya kinumpute ko lang siya. At lumabas, sablay po ang inyo pong pagkukompute, wala pang 7,000 years. Kaya bulang propeta po, lalabasan po niyan. Oh, next question, Bro Camacho. May mababasa ka po bang na talata na kailanman walang makakaalam ng muling panahon o oras ng muling pagbalik ni Yoshua? Kailanman, may mababasa ka bang gano'n na kailanman walang makakaalam? Meron ka bang talatang mabibigay sa akin, Bro Camacho? O wala? Verbatim na sinasabi mo, nasa utak po ninyo, wala no sa Biblia kasi ang Biblia hindi dapat pasusunurin sa gusto natin. Dapat tayong susunod sa Biblia. Eh sabi mo 7,000 years. Eh wala pang 7,630 pa lang or 6,033. So bula ang propeta talaga kayo. Yun po lalabas niyan pagka kinukompute po natin. Eh delikado po na Biblia, sabi sa Jeremias at sa Apokalipsis, susunugin po kayo sa nag-aalam na apoy at asopre. Next question po, ang kahulugan po ba ng declaring o iahayag? Ang kahulugan po ba ng declaring ay iahayag o ililihim? Iahayag o ililihim? Yung declaring, ano ba ang meaning ng declaring sa'yo, Brother Camacho? Inihahayag o ininilihim? Declaring, inihayag. Mali yung pagkahayag sa'yo. Kasi kung susundan ko yung sinasabi mo na dineclare sa iyo, bakit 7,000 years? Dapat sinabi mo, darating ang Panginoon, 6,030 o kaya 6,033 para pumasok yung 4,000 sa Old Testament at 2030 sa New Testament. Next question. Malinaw ba sa pagkarinig nyo, Bro Camacho, ang sinabi kong hindi requirement sa kaligtasan, yung na dapat hinihingi ng scripture, requirements ng scripture ng Diyos na kailangan alam mo yung eksaktong araw o date ng kanyang pagbabalik. Malinaw po ba sa iyo na yun yung hindi requirements? Yung malaman mo yung eksaktong date or oras ng kanyang pagbabalik? Yung malinaw po ba na yun ang sinabi kong hindi requirements? Malinaw o hindi malinaw? Time. Okay, so yun po, dyan po nagtatapos at hindi po umabot ang question ni Brother Mark Cumbao ng Born Again Oneness, mga kapatid. So gusto ko munang bumasa muna, tapos naman na yung ating first round ng ating debate. Gusto ko po munang bumasa ng mga comments, para kasi magtampo yung ating mga verse dito sa ating live, no, mga kapatid. So binabati natin si Sean from YouTube. Live din tayo pala sa YouTube ng Ayon sa Nasusulat Ministry, mga kapatid. Si Brother Jezreel Shem, yan, siya po yung sponsor natin ng StreamYard. Mangangaroling po kami ngayong December, pambayad ng StreamYard, okay? Si Brother Jason Dignos ng ating partners dito sa Ayon sa Nasusulat Ministry, no? So, eto mga kapatid, babasahin ko yung kanyang comment. Maganda yung kanyang comment eh. Dapat sa akin ka na lang humarap. Sinayang mo lang ang oras si Bro Fernando Camacho. Bakit ganyan Sana ayusin mo Hindi ka pala sure sa stand mo. Sabi niya ganyan. Okay? Pwede bang, Mr. Moderator, pwede bang makasingit ako? Oo. Okay, Fernando? Pagka walang halimbawa bumasa po kayo ng pabor sa akin, dapat bumasa rin po kayo ng pabor kay pastor. Kasi kung wala namang mababasa na pabor kay pastor, makikiusap ako na kumari ipas na lang yung pagbasa. Nahiya ko pastor, platform kasi natin to eh. Okay. Ito pabor kay pastor. Sabi niya magkape daw kayo at saka ang sabi dito ni Brother Jason,
Tara tayo naman sa susunod. Ayan, tinatanggap po ba, Brother Mark, ang paanyaya ni Jason Dignos na hamon ng debate? Yan. Sige po. Ang sabi ni Jesse, 920 daw ang utang. Okay, babayaran ko na, kapatid na Jesse, huwag kang mag-alala. Oh, may utang ata ako dito kay Brother Jesse. Okay. So, ito yung mga nabasa kong comments, no? Mamaya na akong babasa ng iba pa, mga kapatid. Okay? So, medyo negative kasi eh. Huwag kayong relax lang. Huwag kayong Okay, so ayan, patuloy tayo mga kapatid sa ating debate for second round. Ayan na nawala na rin. Rebal. Ito, tinignan ko yung ating ating screen dito sa ating laptop, no? 10 minutes rebuttal pala. Ayan ang susunod, no? Affirmative rebuttal ng affirmative. Brother Mark Ombao na Born Again Oneness, pakiset muna yung time mo dyan ng 10 minutes para Okay. pareho tayo ng sineset, no? 10 minutes. Okay na? Okay po. Okay, 10 minutes. Your timer starts now. Okay. Disappointed ako kay Bro Camacho, no? Kasi ang pagkakilala ko kay Bro Camacho, malalim na pag-aaral. Okay? Doon lang sa pag-compute niya ng 2,000, yung 7,000, hindi niya naiintindihan. Ang 6,001, nagsisimula na ang ikapitong millennium. Hindi pala naabot ng pag-aaral. Kaya nahirapan akong, magle-lecture ba ako ng mga basic na pag-unawa sa talata. Ika-7, Brother Camacho, yung 0.05 or 1, nagsisimula na ang ikapitong millennium. Kaya yung natapos yung 6,000, yung isang taon na papasok, ikapitong millennium na yon, Bro Camacho. Hindi siya sabing matapos muna ikapitong millennium bago siya darating. Na-disappoint naman ako. Sabi ko, bakit ganoon ang computation? Kaya ako natanong din sa'yo, Bro Camacho, anong calendar mo binabase? Gregorian ba o Jewish calendar? Kasi hindi ako bumabase sa Gregorian calendar, Bro Camacho. Yung kung hindi ako magkamali, ang 5,778 na ba po ba tayo sa Jewish calendar? Parang ganoon, kung na magkamali. Tingnan ko, double check ko. Bro Camacho, wala pa yung doon papasok yung ikapitong millennium. Nagsimula, ang computation nag-start sa crucifixion ni Yahushua sa Cross of Calvary. Doon nagsimula yung bilang ng 1,000 years. Kaya lang minsan nga dun sa ating research, merong sasabi nila 30 AD, meron naman 33 AD. Kaya nagkakaroon ako ng posibleng 2030 o posibleng 2033. Tapos ngayon, ang tawag ito, nagbanggit ka ng talata kanina doon sa Deuteronomy 18:21. Okay? Deuteronomy 81. Okay? Malinaw, Bro Camacho, hindi ako ang nanghula nito. Hindi ako nagpapropesiya. Okay? Ang ginagawa ko, Bro Camacho, walang sinabi sa mga nagsaliksik at nagkamali ay impyerno. Maghanap ka ng talata, Bro Camacho. Yun yung misconception na ako ang nagpropesiya ng 2030 o 2033. Maling misconception yun. Hindi ako ang nanghula. Inaral ko yung available na data, okay? At tumutukoy, nagpapatibay sa 2033 darating. Kung magkamali man ako, kaya ako nababanggit na yan Kung magkamali man ako, kasi hindi naman ako nagpropesiya, hindi ako propeta. Okay? Nagsaliksik lang ako dahil ipinag-utos ito sa 1 Thessalonians yata kung di ako magkamali. 1 Thessalonians 5:19 yata kung di ako magkamali, na pinag-utos sa atin. Yung mga salita ng Diyos, yung mga hula, siya sa atin. Mamaya hanapin ko yung talata, yung eksaktong talata. Okay?
wala kang mababasa, Bro Camacho. Yung mga nagsiyasat at nagkamali, impyerno or bula ang propeta, wala. Okay? Wala kang mababasang ganun. At ito, Bro Camacho, pinipilipit mo yung pahayag ko na ang requirements hindi walang relasyon sa kaligtasan yung nagpo-prophesy. Okay? Na pag nagkamali ka, impyerno ka. Parang sinasabi mo na sinasabi kong requirements yung pagpo-prophesy. Hindi ko sinasabi requirements sa pagpo-prophesy. Ang sinasabi ko, yung malaman mo ang exact date at eksaktong oras ng kanyang pagbabalik, ayun yung hindi requirements sa kaligtasan. Pero, pinag-uutos na malaman mo, Bro Camacho. Kaya kung hindi mo alam kung kailan babalik, kung hindi mo alam ang panahon kung kailan babalik si Yahushua, okay? Ang sabi dito sa Matthew, dito sa sa 1 Thessalonians, basahin niyo to kaya hindi kayo mabibigla sa araw na iyon. Bakit daw? Itaas mo yan, dahil wala kayo sa kadiliman eh. Yung wala sa kadiliman, hindi mabibigla. Si Bro Camacho hindi alam kung kailan darating. Hindi alam kung kailan. Mabibigla talaga dahil nasa kadiliman kayo. 'Di ba? Ganun kasimple lang 'yan eh. Ang sabi pa sa Revelation, 'di ba? Yung hindi nagbabantay, darating na isang magnanakaw. Pag hindi pa dumating na isang magnanakaw, alam mo ba o hindi mo alam? Alam mo, 'di ba, Bro Camacho? 'Di ba anong opposite ng hindi darating bilang isang magnanakaw sa Revelation 3:3? 'Di ba ang sabi diyan? Yung mga nagbabantay, hindi darating ang anak ng Diyos na gaya ng isang magnanakaw. Yan ibig sabihin eh. Sa'yo, darating sa iyo, Bro Camacho, ng gaya ng isang magnanakaw kasi hindi mo nabantayan, hindi mo nalaman kung kailan darating. Malinaw yan sa Matthew 24:43, kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat. O kaya talaga hindi talaga darating yung magnanakaw bilang magnanakaw. Mahuhuli niya sa akto eh. Kasi magpupuyat siya. Alam ko kung kailan ako magpupuyat eh. Alam ko kung... Tsaka ito, may misconception ng mga maraming against sa ganitong paniniwala, no? Para ba kasi... Ang SDA, malamang hindi nila maalis yung ganitong misconception dahil hindi pa sila ligtas eh. Hindi pa sila ligtas, nakadepende pa sa investigative judgment. Iba kasi pagka ligtas ka na, Bro Camacho. Yung 2033, hindi ibig sabihin saka lang tayo magpapakabanal at magbabalik loob sa Diyos. Hindi. Dahil ligtas na kami, sasamantalahin namin yung maiksing oras na to, na panahon na to, para madami pang maligtas. Iba kasi ang pananaw pag hindi pa ligtas eh. Iba ang pananaw pag ligtas ka na. Iba talaga eh. Sila, 2030 kaya ka nagbibigay ng time setting kasi saka ka lang magpapakabanal, saka ka lang magbabalik loob sa Diyos kapag 2030 na o 2030 na malapit na. Hindi. Mali yan sa OSAS. Kasi sa OSAS, ligtas na kami. Bakit namin sinasabi sa 2030 o 2033? Para yung natitirang panahon ay ilaan namin sa pag-aani ng mga kaluluwang ligtas. Kailangan naming marami pang madala sa presensya ng Diyos. Yun yung purpose eh. Yung kaya magkaiba talaga pag hindi walang osas eh. Kasi ito, sabi niya, ang tawag ito, maaring dihado ako dun sa title natin. Aminado ako, maaring dihado ako. Pero ngayong oras na to, hindi mo pwedeng patunayang mali ako dahil hindi pa dumarating ang 2030 o 2033. Pero maaring dihado ako dyan, maaring magkamali ako. Pero nasasabi ko yan dahil doon sa information, pero confident ako, in the same time, kahit nasabihin kong hindi available, confident ako na 2030 o 2033, sa panahon na yan, bakit? Kasi yun na yung sa pag-aaral ng mga scholar, pag-aaral ng karamihan, yun na talaga yung papasok na ikapitong libong taon. Okay? Kung magkamali man ako dyan, siguro, baka 2024 or 2029. At least konti na lang. Ano bang mapapala natin? Ano bang nakasama sa iyo, Bro Camacho? Ano bang nakasama sa iyo na alam ng maraming tao na malapit na dumating? Pag hindi mo kasi binibigyan ng panahon ang tao ng oras kung kailan darating siya, ang kaisipan ng tao matagal pa yan, wala naman nakakaalam eh. Pwedeng 2040 pa yan.
Oo, mag-aanak muna ako, magtaano muna ako ng ari-ariang, papayaman muna ako, etc. Kasi walang, ano eh, pero pag nag-set ka ng panahon, lalo at malapit, at sa lahat ng pag-aaral, tumutugma na tapos na ang 6,000 years sa 2030 o 2033. Tapos na ang 6,000 years, Bro Camacho. Tapos na ang 6,000 years. Papasok ang ika-7 millennium. Okay? Pagpasok ng 7 millennium, anytime sa mga panahon na yan, anytime, magkakaroon ng second coming dahil magpapakilala ng Antikristo eh. Marami, alam mo, sobrang hisilang ng oras para i-discuss lahat to eh. Gusto ko sana patunayan mula beginning eh. Gaya sa sinabi sa Isaiah 46:9, sa Isaiah 46, dineclare niya ang end. Declaring the end from the beginning. He declared the end from the beginning. Sabi sa Isaiah 40, ano bang date? Talata yun? 40, teka. Sa 49, ano yan eh? Sa 46:9 to 10. He declared the end from the beginning. Ibig sabihin, ang computation talaga mula kay Adan at Eva. Dineclare niya. Tinanong kita, Bro Camacho, yung dineclare ba? Yung dineclare ba, Yung dineclare ba, hinayag? Hinayag pala yung end eh. Tapos ngayon, inosente kayo mga kasama mo na inosente sa second coming, may problema pag ganun. Kasi, sabi, he declared the end from the beginning. Time. So, Okay, diyan po nagtatapos ang rebuttal ni Brother Mark Cumbao ng Born Again Oneness, mga kapatid. Yan. So, binabati natin si Brother Leonardo Tayuwing. Tayuwing ba? Tauwing. No? Nag-send siya ng ilang stars to? 6 stars ang kanyang ibinigay. Wow! Thank you so much, mga kapatid, sa pagbibigay ng stars, no? And 6 na stars po ang kanyang pinadala. Maraming salamat po. Yan. At malaking tulong po yun sa ating ministry. Shout out daw, Brother Fernando, kay Brother Patrick Gonzalez from YouTube. Good PM, and shout out po kay Cap Denmar and my friend Fernando. Okay, kilala mo siguro ito, Brother Fernando. Anyway, dadako po tayo sa cross-examination. At set ko lang yung aking time. 7 minutes. Okay. So, timer, 7 minutes for tanong, Brother Fernando. If you're ready, let's start. Okay. So, ang tanong ko po, saang eksaktong talata ng Biblia na sinasabi darating ng second coming sa pagpasok ng 7 millennium? okay. Pa-stop ng time, wait lang. Naghang lang yung laptop ko. Pwede pa, Sige lang po. lang. Pa-stop lang saglit. Teka lang ha. Saglit. Okay, stop time. Saglit. Okay. Stop time tayo, mga kapatid, ha. Okay. So, meron technical problem daw kay Bro Mark. Sige po. Okay na. Okay na. Kabalik. Okay na. Okay na. Okay po, 18 seconds, Brother Mark. Oh. Marami itong talata pero magbigay lang ako ng isang halimbawa, no? Kasi hindi ko na naitayo ito eh. Sa Hosea 6:2, sabi niya, sa ikalawang araw, i-revive niya ang Israel. Okay? Marami yan. Meron pa yan sa I will raise a temple in 3 days, sa John 2:19-22. Isa yan mga patunay yan na sa ika-7 millennium darating si Yoshua. Marami pang talata ito ha. Hindi ko lang maibigay sa lahat. Gaya nung yung Good Samaritan sa John. Okay. So, next question. Sabi mo sa Hosea 6:2 Yes. ay talata para sa katuparan ng 7 millennium. Binasa ko po itong Hosea 6:2, wala namang nakalagay doon. Meron ka pa bang ibang talata na nagsasabi na ang second coming ay magaganap ng 7 millennium? Sa magandang talata yan sa
sa ano sa Leviticus 25:8 to 12, yung 50 years jubilee. Leviticus 25, Next question. 8 to 12. 8 to 12. Okay. So dito sa ibinigay mong Leviticus 25, may binabanggit ba ditong 7 millennium? Meron o wala? Wala po, pero yan yung ita-times natin sa panahon ng Great Flood sa 120 ni Noah, lalabas yung 7,000 ay yung 6,000 years, yung 120 times 50 lalabas yung 6,000. Ang sabi diyan sa Leviticus, return to his own property and family, eat. Okay. Next question. Mula sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ni Noah na binabanggit po ninyo, ilang millennium po yon? Panahon ni Adan tsaka hanggang kanino? Ni Noah, ilang millennium na po yon? Nasa 2,000 yon. Lagpas sa 2,000 yon kasi nauna si Abraham eh. Abraham, sorry. Okay. Less than 2,000. Okay. Magmula naman sa panahon ni Noe hanggang sa panahon ni Jesus Christ, ilang millennium naman po yon? 4,000. 4,000. Okay. So lumalabas 2,000 panahon ni Adam hanggang Noah, at Noah hanggang kay Jesus Christ ay lumalabas na 6,000 na. No, 6,000 years. Magmula naman sa panahon ng ating Panginoon Kristo hanggang sa panahon natin ngayon, ilang millennium na po? Sa 2030, 6,000 na. 6,000. 6,000. Okay. Another 6,000. So lumalabas, panahon ni Adan hanggang kay Noah, 2,000. Mula kay Noe hanggang kay sa panahon ni Kristo. Objection, Mr. Moderator. May premise ito, tinatanong ko sa ito eh. May i-correct lang kasi ako. Yung 2,000 mula kay Adan hanggang kay Abraham. Kasi nauna si Noe. Less than 2,000 years yung kay Noe. Kay Abraham, mula kay Adan hanggang kay Abraham, 2,000. Okay. Abraham to kay Yahushua, 2,000, 4,000. Yahushua sa 2030 to 2033, yun yung another 2,000 kay 6,000. Okay. Okay, So, okay na po. Sinusundan ko yung computation niya eh. Okay? Okay. So, Tayo. okay, now. Kung kay Adan hanggang kay Abraham ay 2,000, at mula kay Abraham hanggang sa panahon ni Kristo ay another 4,000, so 6,000 na yon. No. Mula sa 2,000 plus. 2,000, Adan, Abraham, 2,000. Another 2,000, Abraham to Joshua. 2,000 lang. Sige. 2,000. Bali 4,000. So 4,000 na yung dalawa. Okay. Magmula sa panahon ni Kristo hanggang sa panahon natin, ilang libo na po yon? Magto 2,000 sa sa 2030 nga. Okay. Matatapos ang 6,000 sa 2030 to 2033. Okay. So matatapos ang 6,000 2023. Sabi niyo po kanina, yung 2030 o 2033, 37,000. Bakit ngayon 6,000 lang? Paano niyo pare-reconcile yun? Tapos yung 6,000, magsisimula ang ikapitong millennium, Bro Camacho. Sana maintindihan natin yung stand ko. 6,000 hanggang sa 2030 or 2033, tapos ang 6,000 papasok tayo ng ikapitong millennium. Sa ikapitong millennium, anytime dyan ay magsi-second coming. Okay? Rest. Di ba sa sabat nyo bawal? Okay. Next question. Okay. Next question. Okay. Bigyan mo na lang ako ng isa pang talata na nagsasabi sa atin na ang second coming ay magaganap sa magaganap sa 7th millennium. Sandali.
walang verbatim eh. Pero marami akong binasihang talata na nagpapahiwatig na sa ikapitong millennium darating siya. Napakarami niyan. At sabi sa dami nga, halos hindi ko nga harap lahat eh. Next question. Okay. So, sa sobrang dami ng talata na nalalaman po ninyo na nagsasabing magaganap ang second coming sa 7th millennium at kanyo ay sa sobrang dami wala kayong maibigay. Ang follow-up ko pong tanong po dito, okay? Ang follow-up ko pong tanong, may talata po ba kayo na nagsasabing ang magkamali ng hula o magkamali ng computation ay hindi itinuturing na bulaang propeta? Meron bang talata? Meron yung propeta na nagbibigay ng hula, lalo hindi ipinahayag ng Diyos, ayan yung kinukonsider na bulaang propeta. Bro, kung linawin ko, no, lahat ng binasihan ko sa 7,000 millennium, kasi ikapitong millennium, nakasulat sa scripture, pahayag ni Yoshua. Time na. Time na. Okay, diyan po nagtatapos ang cross-examination ng negative sa affirmative. So dadako tayo sa huling tindigan ng negative. Rebuttal stand ng negative side from Advent Biblical International Ministry, Brother Fernando Camacho. Your 10 minutes. Wait lang, ha? Wait lang. Okay. Set up po natin yung 10 minutes si Brother Fernando. Your 10 minutes starts now. Okay. So dito mga kapatid, at kapansin-pansin talaga, hindi talaga nakakapanayo eh. Pinipilit kong maitayo yung posisyon ng affirmative. Kaya lang po, hindi talaga matayo-tayo eh. Okay? Isa na rito, nadismaya daw siya, di umano sa akin kasi pinalitaw niya, di ko alam yung takbo ng panahon kung paano binibilang ang siglo o yung century. Ano po? Samantala, siya naman ang gumigiba sa sarili niya computation, hindi naman ako. At para makita natin yung katotohanan na tama yung sinasabi niya, hinahanap natin yung talata, saang talata ng Biblia na nagsasabing ang second coming ay magaganap ng 7 millennium. Ibinigay ang Hosea 6:2, ang Juan 2:19-22, ang Levitico 25, pinagbabasa ko lahat eh. Wala doong nakalagay. Then bandang uli sabi niya, wala pala talagang nakalagay na ganon. At isa pa, sabi niya ang dami niyang talata. Alam niyo mga kapatid, kapag ako napakaraming talata, may mauhugot akong isa sa pagpapatunay. Bakit sa tinabi ng talata walang mahugot? At yung tatlong hinugot na talata, puro sablay. Yan. So, maling-mali talaga. Ang pinatutunayan niya, yung second coming ay magaganap sa taong 2030 o 2033. Hindi niya pinatutunayan na yung second coming ay magaganap ng 7th century. Hindi ganon eh. O kaya, magaganap ng 21st century. Hindi ganon. Kundi, payak at simple, patutunayan niya na yung second coming magaganap ng 2030. Ano po? Ngayon, nahirapan siya doon sa propeta na bulaan. Sabi dito sa Deuteronomy, kapag ang isang propeta nagsalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi hindi naganap, ni nagkatotoo, sa computation pa lang mali na, ang laki ng utang. Wala pang 7,000 years. Di ba? Wala pa. Tapos dinagdag pa niya, pwede daw mangyari 2024. 2030. Talagang lalo tuloy nagwigil. Ano po? Ayan. Kapag isang bagay hindi naganap, di nagkatotoo, ang salitang iyon ay hindi sinabi ng Panginoon. Sabi niya, hindi daw siya nang hula. Bakit tumitindig ka ngayong gabi? Pagpapatunayan na humuhula ka rin. Di ba? Ganun po yun eh. Ngayon, sabi mo, kinopya mo. Sino yung pinagkopyahan mo? Pangalan, ibigay po ninyo mamaya
Sinong pangalan? Saan niya sinabi? Anong aklat niya sinabi? Anong pahina? Madali naman ngayon ma-research na yan eh. Anuhin natin. Sino? Anong pangalan nung nagsabi? At sinong scholar kanyo yung nagsabi niyan na 7,000 years? Kasi maaring meron ka may pakita, naniwala ka doon sa bulaang tagapagturo. Itinuturo mo ngayon, di bulaan ka na rin. Di ba? Yun po lalabas dyan eh. Pero gusto ko malaman po yung kung sino yon. Okay? Then, maaari daw magkamali siya, no? Magkamali siya. Pero, hindi naman daw sa ikapagpapahamak, kumbaga. Hindi ho eh. Kapagpapahamak nga yan eh. Ayan o, Deuteronomy 18:22. Hindi sinabi ng Panginoon. Ang propetang yon nagsalita ng may kapangahasan. Eto pa sabi, hindi ko sinugo ang mga propeta. Nagsitakbo lang sila nang hindi sinalita, gayon may nahayag. Sila gayon may nagpahayag sila ng propesya. Propesya yan eh. Pero mo 2030 or 2033, darating ang Panginoon, propesya yan. Ano taguri dyan? Di bula ang propeta. Sabi ng unang Juan 4:1, huwag agad-agad maniniwala. Kinumpute natin, bula ang propeta nga lalabas. Yan po yan mga kapatid. Ngayon, isa pa sa gusto ko pa ninyong makita. Sabi niya kasi dihado daw siya sa paksa eh. Pinakompute ulit natin mula sa panahon ni Adan kay Abraham, 2,000. Panahon ni Abraham hanggang kay Kristo, 2,000. So, lalabas, 4,000 na. Mula sa panahon ni Kristo hanggang 2023, ganun pa rin ang lalabas eh. 6,030 o 6,033. Kahit na pagbalik ta rin natin ang tanong, yun at yun din ang lalabas. Malabo sa 7th millennium na binabanggit ng atin pong affirmative side. Ngayon, gusto ko sukatin ang ating affirmative kasi gusto ko makita na talagang Sabi dito sa 14 sa 1-7 ng Apokalipsis, mayroong paghuhukom na dumating. Tanong, ito bang paghuhukom na ito nagaganap na sa panahon natin ngayon o magaganap pa lang sa 2030 o 2033? Pakisagot po ng ng affirmative Yung bang paghuhukom sa 14 ng Apokalipsis, verse 6-7, yan ba ay nagaganap na ngayon o magaganap pa lang sa 2030? Okay, so maliwanag po yan Binitawan nating assignment ngayon. Pangalawa, yun ho bang iglesia ninyo? Yung Jesus Lord, Lord Jesus Christ Universal Ministry, yan po ba ay pangbuong sanlibutan na? At kung pangbuong sanlibutan na kayo, ilan na ang membro po ninyo? Ilan ang census, ilan ang bilang, physical na numero ang gusto ko pong ibigay nyo sa akin. Meron ba kayong 2,000, 3,000 membro? Yan. At saang bansa na po kayo nakarating? Yan pong pangalan ninyo na Lord Jesus Christ Universal Ministry. Mahalaga po sa akin yan. Kaya banggitin po ninyo sa akin, sagutin po ninyo sa kahulihan po ninyong pagtindig para malaman natin kung kayo talaga magdadala ng pabalita ng maling hulang ito. Okay? Ngayon, isa pa, gusto ko rin pong makita, gusto ko rin makita sa pagtindig nyo mamaya, bukod sa inyong physical na bilang ng ilang membro, anong taon po kayo nagsimula ng pangangaral? Mahalaga din po sa akin yan. Nagsimula ba kayo 2014, 2016? Yan. Mahalaga po sa akin yan kung kailan kayo nagsimula ng pangangaral. Okay? So, dito po sa aking ginawang pag-aaral, kaya nga nakalagay doon sa ating sa aking paksa Yan, kung nakikita po ninyo, ayan
Yan. Hindi talaga ako negative, kundi ako po ay babalanse. Kasi nga, kami Seventh-day Adventist, mahalaga sa amin din ang second coming. Kaya nga pangalan namin Seventh-day Adventist Church. Mga taong nangingilin Sabat at masaya at sabik na naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Kaya maling isipin na hindi mahalaga sa amin second coming. Kami nga ang promotor niyan Kami nga ang sumisigaw na malapit nang dumating ang Panginoon Kaya't kaibigan, maghanda kang siya'y salubungin. Yan ang aming laging binabanggit. Kaya nga, para maging hindi naman bias, no? Gusto ko mapatunayan talaga ng affirmative na talagang 2030 o 2033 darating na ang second coming. Kasi sabik din ako Seventh-day Adventist nga ako Di ba? At pag napatunayan natin, edi sama-sama tayo na dadata ng Panginoon. Kaya lang pagdating sa computation, doon lumagapak doon bumagsak Kaya nasasabi natin, hindi tunay ang nagdadala ng pabalita na darating ang second coming, 2030. Ang laki ng utang, wala pang 7,000 years. Okay? Ngayon. So, dito, sa atin pong mga sinipi sa Biblia at ibinigay niyang talata, tandaan niyo mga kapatid, walang talata sa Biblia na nagsasabi, darating ang second coming sa ikapitong millennium o 2030 o 2033. Wala po yan mga kapatid. Yan ay gawa-gawa lamang ng mga bula ang tagapagturo ng Biblia na hindi lubos na nakakaunawa ng banal na kasulatan. At ngayon yung OSAS pinagmamalaki niya. Hindi lahat ng may doktrina ng OSAS na mga Baptist naniniwala 2030 darating ang Panginoon. Okay, maraming salamat po. Di ako nagtatapos ang 10 minutes time ni Brother Fernando Camacho para yung rebuttal stand. So mag-start na po tayo sa ating last sabing ito. 7 minutes. Your timer starts now. Tanong. Okay, unang tanong ko, Bro Camacho, may verbatim po bang mababasa na yung Sunday law o yung Sunday Sabbath ay mark of the beast? Meron po bang mababasa? Meron o wala? Meron sa aklat ng Apokalipsis, pero hindi pa namin itinuturo na ngayon na nagaganap yon. Yan po ay magaganap sa hinaharap pa. Hindi pa ho ngayon. Yan, nasa aklat po yan ng Apokalipsis 14, pabalita ng third angel's messages. Verbatim Next question. Verbatim po na Sunday Sabbath ay marka ng halimaw. Mag-i-honest po tayo, Bro Camacho, verbatim na ang Sunday Sabbath ay marka ng halimaw. Verbatim? Yes, meron. Dalawa. Mamaya babasahin ko isang talata ng Biblia at isang referensya. Verbatim. Yan. Hindi kaya lang sinasabi ko, hindi pa ngayon nagaganap yan. Mangyayari pa yan sa hinaharap. Yon. Ipasok nyo po sa paksa yung inyong tanong. Patunayan ninyo na 2030, 2033, darating Next second question. coming. Si Ellen G. White po ba, may verbatim mababasa na siya ay propeta na galing sa Diyos? Meron o wala? Hindi niya inaangkin na siya ay isang propeta. Hindi niya inaangkin. Meron Sino? o wala? Objection, meron o wala? Time stop. Categorical, Bro Fernando? Opo, wala po sa categorical ang isasagot ko. Pipiliin ko po yung oras na para sa akin. 10 seconds. Okay. 10 seconds. Continue. Okay. Opo. Hindi inaangkin ng kapatid na Ellen White na siya ay propeta. Pero siya kinikilala ng bayan ng Diyos dahil sa katangian ng pagiging tunay na propeta. Hindi katulad po ninyo sumablay. Okay. Yung 70 weeks po ba ni Daniel, time setting po ba yan? Nagsaset ba siya ng time? Oo, hindi. Hindi po. Yan po ay mula pa kay William Miller na kanilang pinag-aralan at tumugma naman yung pag-aaral ng kapatid na William Miller sa mga paglalagay ng mga date. Mali lang po si William Miller na sinasabi niyang darating na second coming. Katulad po ninyo, nag-time setting po kayo second coming.
Okay. Next question. Alam po ba ng SDA, si Yahushua, yung second coming ni Yahushua, darating po ba siya bilang magnanakaw sa mga SDA, para sa mga SDA, bilang magnanakaw o hindi siya bilang magnanakaw na babalik sa second coming? Para sa mga SDA, babalik po ba siya bilang magnanakaw o hindi siya bilang magnanakaw na babalik sa second coming? Alin po sa dalawa? Opo, paglalarawan, darating siya bilang isang magnanakaw. Pero wala siyang binabanggit kung anong taon. 2030 o 2030, walang binabanggit. Objection, Time stop, Bro Denmar. Oh, okay. Time stop. Linawin ko yung tanong, bro Denmar. Ang categorical yun. Para ba sa mga SDA, darating ba si Yahushua bilang isang magnanakaw? Gaya ng isang magnanakaw? O hindi siya darating ng bilang isang magnanakaw dahil expected nilang darating siya? Hindi tayo mabibigla kasi inaasahan natin darating siya. Yun ang meaning ng tanong ko. Darating ba siya gaya ng isang magnanakaw sa mga SDA o hindi siya darating bilang magnanakaw para sa mga SDA? Alin sa dalawa? Categorical po yun. Okay, nakuha ko yung tanong mo, bro Mark, no? Kung si Kristo ay darating bang parang magnanakaw o hindi sa Mga SDA. panig na Adventist. Okay, so counter, bro Fernando. Sabi ko, sinagot ko po ng categorical. Sabi ko po, yes, doktrina nga po namin yan na siya darating bilang isang magnanakaw. Pero walang date ng 2030 o 2033 kasi mamamali ang computation. Wala pang magiging 7,000 po yun. Pwede ko na ba ituloy ang pagsagot ko, Mr. Moderator? Okay, 10 seconds na lang ang natitira. So, 3 minutes and 59 seconds. Okay, tuloy po tayo. Next question na. Next question. Marapat po bang malaman ng magsasaka ang panahon ng pagtanim at pag-ani? Marapat po ba malaman ng magsasaka ang panahon ng pagtanim o pag-ani? Yes, mahalaga yun. Kaya lang, kung ang pag-uusapan natin second coming, imposible na malaman mo kagad 2030, 2033. Kinumpute nga natin, wala pang 7,000 eh. Sabi ninyo 7,000 years, darating na si Kristo eh. Mali. Di ba ang propeta po, magiging labasonin nyo yan. Next question. Yun ang punto. Next question. Yung second coming po ba, may ituturing bang propesiya? Ang second coming po ba, may ituturing po bang propesiya? Yes, propesiya. Darating naman talaga si Kristo eh, propesiya yon. Ang ibinigay ng Biblia, mga palatandaan. Hindi taon, hindi year, palatandaan kung kailan nalalapit na ang kanyang pagbabalik. Kaya nga pangalan namin Seventh-day Adventist Church. Kasi naghihintay kami sa second coming sa isang tamang pamamaraan. Okay. Next question. Ang propesiya po ba, naka-design po ba, nakalaan po bang malaman at maunawaan? Nakalaan po bang malaman at maunawaan? Oo, hindi. Yes, of course. Kaya lang, hindi pa ipinaalam sa ngayon. Kaya nga yung computation ninyo, nagkamali. Wala pang 7,000 years. Doon pa lang mali na eh. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino yung bumulong sa'yo na 2030 o 2033? Kailan i-reveal yung second coming? Yung oras at panahon, araw ng second coming. Kailan i-reveal yan, Bro Camacho? Wala pong binabanggit ang Biblia kung kailang taon. Sabi, kahit yung mga tagalangit nga, hindi alam eh. Kaya posible mo lalong malaman. Tagalupa po kayo. Wala hong binanggit kung kung anong taon. Ang binanggit lang sa atin, palatandaan ng kanyang muling pagbabalik. Yan. Yung pong nasa Biblia. At ang Next question. Kapag hindi nyo alam kung kailan ang araw at panahon o oras ng pagdating niya, ibig po bang sabihin, yung mga hindi nakakaalam, yung po ba yung mabibigla sa oras at panahon na yon? Tama po ba? O yung mga... Sorry. Sige po. Kung naiintindihan ko tanong. Hindi po. Alam ba, dumating ang Panginoon mamayang gabi, hindi kami nabibigla eh. Kasi, pangalan pa nga namin eh. Ano na naghihintay na kami? Seventh-day Adventist Church.
Araw-araw, gabi-gabi, kaming naghihintay at masaya naming hinihintay ang pagbabalik ng Panginoon. Hindi na kami mabibigla dahil alam naming may Kristong babalik. Ang kabigla-bigla nang kinumpute ko yung binigay ninyong datos, hindi tumama. Next question. Ibig mo bang sabihin, Bro Camacho, yung pagpupuyat, yung pagbabantay, ay wala nang tulugan magdamag para mabantayan mo yung magnanakaw? Tama po ba? Ganun ang pagkakaunawa ng mga SDA? Mali. Hindi yan literal na di ka na matutulog. Ibig lang sabihin dyan, ang pananampalataya mo dapat laging mainit, laging gising. Kaya nga Seventh-day Adventist kami. Mga tao na ngili ng Sabat at naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya lang, walang binabanggit ang Biblia ng petsa kung kailan siya darating o taon man. Si Daniel, sa 70 weeks of Daniel po ba, nung hindi pa natupad yung huling week sa Daniel 70 week of Daniel, 7 week. Time na. Okay, diyan po nagtatapos ang cross-examination natin at second round ng ating debate. Yan. So, binabati natin yung ating higit sa 40 na nanonood sa atin mga kapatid, no? So, babatiin ko si Omi Destrutor. Yan. At binabati natin si Elder Bien Relampagos ng Philinvest, Seventh-day Adventist Church dyan po sa Laguna, San Pedro District, mga kapatid. Nako, at binabati din natin ang ating buting pastor dyan sa San Pedro, Laguna, si Pastor June Entero Quezon, mga kapatid. Okay, so dadako po tayo sa ating conclusion. Sa biblical basis po, ang mauna talaga ay ang negative at ang affirmative ang nauuna. No? Ang una ay nahuhuli at ang nahuhuli ay nauuna. Okay, so ang ating negative, from Seventh-day Adventist and Advent Biblical International Ministry, Brother Fernando B. Camacho Jr. for 5 minutes. Set lang natin yung time. No? 5 minutes, your timer starts now for conclusion. Alright, so maliwanag mga kapatid na ang sinumang tao na magbibigay ng petsa ng pagbabalik ng ating Panginoon ay tinataguruan ng Biblia na bulaang propeta. Ayon sa Jeremias 23, talatang 16, 23-21, Apokalipsis 20, verse 10, yan po ay susunugin sa naglalagablab na apoy at asopre. At upang wag kayong mga ramay, sa sasapitin po niyan, wag ninyong paniniwalaan na 2033 darating ang Panginoon. Bakit natin natiyak na sablay? Sapagkat sa computation pa lang, mali na ho. Okay? Ang magdadala po ng pabalita na wala hanggan, wala pong iba, kundi ang kinakatawanan ng 3 angels messages. Yung Revelation 14:6 patuloy. At yan po'y hindi angkin-angkin ni Pastor Mark Umbao. Ano po? Yan, hindi po niya angkin-angkin yan, yung 3 angels message. Yan. At yung paghukom dito, sayang gusto kong sagutin niya pero di ba, sa susunod ng mga dialogue na lang. Ano po? Yan. Ang kinakatawanan ng dapat na mga ngaral ng Ebanghelyong pangwalang hanggan ay ang Seventh-day Adventista. Siyang kinatawanan natin ngayon, hindi sa pamamagitan ni Pastor Umbao na nagkamali sa petsa at komputasyon. Okay? Ngayon, isa pang punto na gusto ko pong makita po ninyo, ang magdadala ng pabalita ng pagbabalik ng ating Panginoon ay ang kanyang iglesia na masunurin sa kautusan. Yung iglesia na nangingilin ng Sabat. Hindi ang iglesia na ang pinangingilin linggo. Ano po? Na ang gusto linggo at ayaw ng Sabado. Yan po yan mga kapatid. Kaya sabi niya, yung Sunday law, sayang sabi ko, babasa ako ng 2 reference Kaya lang, kakapusin na tayo sa oras. Pero ganun pa man mga kapatid, hindi po nakapanindigan ang itinatayo ng kapatid na Umbao. Okay? Hindi po nakatayo ngayong gabi. In short, hindi totoo yung sinasabi
ng kapatid na Umbaw. No? Ang sabi sa atin mga kapatid, manatili tayo sa iglesyang ito, huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga haka-haka lamang at maling kompetasyon ng tao. Sabi sa selected messages, habang papalapit ang wakas, ang mga patutuon ng mga lingkod ng Diyos magiging mas matibay at mas makapangyarihan. Kaya ang matatag ang ating pagkukwenta eh. Ang pabalita, Reverend Herald, pabalita ng ikatlong anghel ay hindi naunawaan. Ang liwanag na tatanglaw sa buong lupa ng kanyang kaluwalhatian ay babansagang huwag na liwanag. Kaya tingin nila si pinapangaral natin, mali. Yun, akala nila huwad na liwanag yun. Pero yan ang totoo. Ang totoo, sabi nito, ang huwad na liwanag, nilang tumangging lumakad sa pagsulong ng kaluwalhatian. Hindi nila matanggap na ang Seventh-day Adventist ang siyang kinatutuparan ng three angels message na magdadala sa kanila ng tunay na aral ng ating pong Panginoon. Pero tayo naniniwala, sabi sa evangelism, karamihan ay tatanggap ng pananampalataya at sasanib sa mga hukbo ng Panginoon. Kaya gusto ko makasama si Pastor Umbaw sa pananampalatayang ito. Gusto ko makasama siya doon sa tunay na kaligtasan, sa pagsalubong sa ating Panginoon na hindi mamamali sa kwintasyon. Kaya Pastor Umbaw, ipahintulot mo't wag mong patigasin ang iyong puso. Ngayon ang panahon na umanib ka sa totoong iglesia. Sapagkat ang tunay na iglesia hindi lang panlokal, yan ay pambuong sanlibutan. Kung ang iglesia ninyo ay iisa lang sa panahon lang ito, iilan lang kayo ng membro, hindi tunay ang inyong iglesia. Sapagkat sa Biblia, ang tunay na iglesia, pambuong sanlibutan. Marami ang kanyang bilang. Kaya nga sabi, siya ay pambuong sanlibutan. Hindi ka masasabing pambuong sanlibutan kung dito ka lang sa Pilipinas. Kung dito lang sa Pilipinas ang iglesia. Yan. Ngayon, isa pa, ang magdadala ng pabalita, mga kapatid. Tulad ng binabanggit ko sa inyo, yung kinakatawan ng three angels message. At sa tanging Seventh-day Adventist lang ang nakakapagpaliwanag ng tama ang pakahulugan sa binabanggit ng mensahe ng ikatlong anghel. Time na. Time. Okay, so dyan po nagtatapos ang 5 minutes conclusion mo, Brother Fernando B. Camacho Jr. ng Seventh-day Adventist representing Advent Biblical International Ministry. So, dadako po tayo sa conclusion ni Brother Mark Umbaw ng Born Again Oneness. Brother Mark, your timer starts now. Okay. Simulan ko na po doon sa sa iglesia. Sabi niya wala daw sa ibang bansa, iilan lang, kailan lang simula. Hindi ko napapatulan yung kasi nadidisappoint talaga ako, ang pagkaunawa niya sa katawan ni Yahushua, sekta. Oo, nakaka-disappoint talaga, Bro Camacho. Sekta. Mystical body po yan. Lahat na born again mula ng Pentecost. Okay? Hanggang sa ngayon, yung mga nasa ibang bansa na mga na-born again, na bautisma sa pangalan ni Yahushua, lahat yan ay bahagi ng katawan, mystical body ni Yahushua. Nakaka-disappoint talaga. Pangalawa, hinuhusgahan agad ako na bula ang propeta dahil nagbigay ako ng year. Saka mo masasabi ang Bro Camacho pag natapos na yung 2030 saka 2033. Saka mo sabihin sa akin, balikan mo ako, na bula ang propeta ako. Okay? Pero sa ngayon, matakot ka sa iyong mga pananalita. Paghusga yan. Nanguhusga ka agad, Bro Camacho. Hindi mo pa sigurado kung mali ang aking nasa liksik. Okay? Hindi mo sigurado kung tama ang aking nasa liksik. Pangatlo, sabi niya, Brother Camacho, kaya ako pinapahayagan 2030 to 2033 dahil sinusubok ko yung aking inaral. Okay? Hindi ko nga ito sinasabing requirement sa kaligtasan eh. Okay? Wala ko ipapahamak. Okay? Sinusubok ko pa lang ang aking mga pinag-aralan at mga nasaliksik, Bro Camacho. Sana maabot ng inyong kaisipan. Tapos yung 6,000 paulit, binabalik-balikan nyo to, Bro Camacho, talaga yung 6,000. Nakaka-disappoint talaga sobra. Linawin ko, Adam hanggang kay Abraham 2,000. Plus 2,000 Abraham to Yahushua, another 2,000. Yahushua to 2030 to 2033, another 2,000, 6,000. Ano yung kulang? Sabi mo, hindi nga, Brother Camacho, hindi mo kailangan tapusin yung 7,000 bago siya dumating, Bro Camacho. Yung Sabat ba, Brother Camacho, ikapitong araw, tama ba? Pag patak ng alas 6,
Ikapitong araw na yun Tatapusin mo ba yung ikapitong araw bago masabi yung ikapitong araw? Ay grabe. Dinidiin mo yung kapos na pag-unawa, Brother Camacho. Ikaw, dinidiin mo yung sarili mo sa kapos mong pang-unawa. Nakakalungkot naman, bro Camacho. After 6,000 years, papasok ang ikapitong millennium. Kumbaga sa sabat nyo, ika-6 ng hapon. Okay? Ika-6 p.m. ng hapon. Okay? Malinaw? Tapos, nakakalungkot sagot ni Brother Camacho, sobrang nalulungkot ako. Para sa mga SDA, gaya ng magnanakaw darating sa Yahushua. Ano sabi ng talata, Brother Camacho? Sa mga hindi nagbabantay, darating siyang gaya ng isang magnanakaw. Sino yung mga mabibigla sa kanyang pagbabalik? Yung mga nasa kadiliman, Bro Camacho. Hindi mo pa rin na-take note yung mga talatang binigay ko sa iyo, Bro Camacho. Sabi, sa Isaiah 46:9 yata to 10, idideklara niya ang katapusan mula sa simula. Kaya nga ang bilang ko mula kay Adan hanggang sa 2030. Bakit? Yun yung sa Isaiah 46:10 'Diba? Ano pa bang nabanggit mo, Bro Camacho? Sabi mo, Bro Camacho, tatanggap nyo, no? Proud na proud kayo, walang nakakaalam. Tinanong nga kita, ang propesya ba naka-design? Nakalaan bang malaman? Maunawaan? Nakalaan pala Kailan to dumating? Nung bumaba ang banal na Espiritu sa Day of Pentecost. Binigyan ka ng Espiritu Sabi nga, mas higit na nga magagawa natin kay Yahushua. Kaya pala nabanggit yan sa John 14:12. Kaya pala nabanggit yan sa John 14:12. Higit pa yung magagawa natin kay Yahushua. Bakit mahigit? Hindi nakapag-propesya si Yahushua ng second coming niya Tayo makakapag-prophesy tayo. Bakit? Binigyan niya lahat ng tanda. Tas may mangmang pa rin ng SDA. Inosente pa rin mga SDA. Binigay na lahat ng tanda. Hindi pa rin alam. Nakakalungkot naman, Bro Camacho. Nakakalungkot. Ayun, sayang, ang dami kong hinanda kasi gusto ko sanang kumpitin pa sa kanya yung 120 times 50, yung 40 na jubilees. Lahat ang daming yung third day, yung 2 days. Lahat niya marami yan pahiwatig na sa ikapitong millennium darating sa Yahushua. Salamat. Okay, diyan po nagtatapos ang presentation. Sorry, nawala ako. Yung conclusion ng ating kapatid Mark Kumbao. Yan. So, welcome ko sa ating platform, yung ating partners programa, Brother Jason Dios, no? So, mamaya pagsasalitain natin siya, no? Siya kasi naghahamon sa iyo, Bro Mark, na kayo naman daw dalawa, pag-usapan natin yung tema ninyo, no? Mamaya tapusin muna natin yung debate. Okay, so pagbibigyan natin ng isang minuto na pagpapasalamat ang ating both debaters. Unahin ko na si Brother Mark Kumbao from Born Again Christian Oneness, ating kaibigan. So, okay. Ayan, so sige, 1 minute. Okay. Yun, maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa ating sa nag-iisang Diyos at tagapagligtas po natin, kay Bro Camacho, kay Bro Denmar, sa lahat ng makakapakinig din at makakapanood ng na to. Actually, napasubo lang talaga ako sa topic kasi nung last debate namin, nagbigay ako ng 2030 kasi eksaktong tanong kasi, kailan? Kaya nagbigay ako. Actually, ang stand ko talaga, ikapitong millennium. Okay? Ang stand ko talaga, darating siya sa ikapitong millennium. Kung tama yung computation ko, salamat. Kung mali, patay. Oo, ganun lang yan. Yun lang po. Sige, maraming salamat. Yun lang po. God bless. Pero bago yan, Brother Mark, may nagtatanong kasi dito sa akin. Kumbaga, interested siya. At curious siya, no? Nagtatanong from YouTube. Gusto niya lang magtanong. Ang sabi niya, tanong ko lang po kay Pastor. Galing ito kay B.A. Vin
mahinay, sabi ni Bieben. Tanong ko lang kay Pastor, kapag ba hindi babalik si Jesus sa taong 2033, magbabackslide ka at di na maniniwala sa Biblia. Hindi. Ang sagot ko dyan, lalaki ba siya, babae? Kapatid, hindi ako mag-backslide. Kasi parang, kasi parang ano lang yan eh, may mga progressive kasi ang ating kaalaman sa scripture. Kaya nga sinusubok to eh, nalinaw nga sa presentation ko, sinusubok ko siya, kaya nga ako nakikipagtalakayan at nakikipagdebate para dumaan sa matinding pagsubok at matinding pagsusuri. Okay? Hindi ito dahil, sabi ko nga, hindi ba requirements to bro para sa kaligtasan? Actually nga, ayoko nga itong dahil nga napasubo lang ako nung last debate namin na nagbigay ako ng 2030 kaya ako paninindigan siya. Oo. Ngayon, hindi ako magbabackslide kasi hindi siya requirement sa kaligtasan. Ang importante, ligtas ka na, may isa kang Diyos, nabautismo ka, hindi yan part ng kaligtasan. Okay? Hindi ako magbabackslide. Mag-i-improve yung aking pag-aaral. Yan. Malalo pang magmamature ang pag-aaral ko. Ganun po yun, kapatid. Okay, thank you so much, Pastor. God bless sa inyo. Okay? So, doon tayo sa panig ng Seventh-day Adventist. Representante ito ng Advent Biblical International Ministry. Brother Fernando Bicamacho Jr., 1 minute. Pagpapasalamat po. Opo, unang-una nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos at tayo'y binigyan ng ganitong pagkakataon na nagkaroon ng usapan sa ilalim po ng kanyang pangalan. Kung sino po ang nanalo o natalo, bahala na po ang audience. Basta kami ni Pastor Umbao ay inilabas namin yung aming mga bunga ng pag-aaral. Kami na yung magkakaibigan dito sa platform. Okay? At dalangin ko mga kapatid, mga kaibigan, na sa anumang ating pakikipagdialog ay ang Diyos ang patuloy nating may taas at maparangalan. Salamat din kay Pastor Mark Umbao sa kanyang napakatalino at napakahusay na pagsasanggalang ng kanyang pananampalataya. Kung hindi kay Pastor Umbao, siyempre, ay hindi rin maisishare yung pananampalatayang Adventist. Kaya kapatid na Denmar, na sumalo ng aming pong debates ngayon, maraming salamat sa iyo, kapatid na Denmar. Kaya kapatid na Jason, thank you sa inyong pong pagsama. Adventist man o hindi, dyan po sa mga nasa comment section, maraming salamat din sa inyo. Bahagi kayo ng matagumpay na pag-aaral po ngayong gabi. Muli po, ang biyaya ng ating pong Panginoong Diyos ay managana po sa inyong lahat. Hasta la vista! Viva el Señor! Viva Adventista del Séptimo Día! Chokbok! Hamnida! Mispa po sa inyong lahat mga kapatid. Okay, dyan po nagtatapos ang ating debate ngayong gabi. Pero gusto ko muna pagbigyan ng kahit mabilisan lang ito, no? Kasi magtatapos na tayo. Shout out kay Lagi Tulog. Sorry. Mabilisan lang na. Mabilisan lang na tanong ito kay Brother Mark at saka kay Brother Jason. Bro, Jason walang komento doon sa debate. Magtanong ka lang, partner, doon sa inyong magiging tema, debate at kung kailan, no? Dalawa lang yung tanong. Ano daw yung tema ninyo, Pastor Mark? At saka, at least nakalive tayo, mawi-witness ng maraming tao. Kumbaga, ito ay official ninyong pre-debate conference. Ano daw yung tema at petsa, Bro Mark? Kung okay lang sa kanya, kasi sabi ko nga, dihado ako sa 2030 tsaka 2033. Aminado ko yan kasi yung computation ko depende sa datang naka-available. Pero kung papayag siya, ikapitong millennium, patutunayan ko na sa ikapitong millennium, ang second coming magaganap. Mas dun confident talaga ako doon. Oo, napasubo lang kasi ako sa last debate namin na nagtanong si Kamacho kailan. Oo. Ang sabi ni Brother Jason ay comparative study daw about sa Sabat. Okay ba sa iyo yun? Sorry, anong topic? Comparative study daw about sa Sabat. Sige lang, okay lang. Okay, so kailan ito? Kailan? Saturday, pwede ba? Saturday? Pwede. Saturday ng gabi. Gabi lang. Sorry. Sunday na lang pala.
Kasi may Saturday ako. SDA din. Si June. Oo. Okay. Saturday pala ako. Promote mo rin, promote mo rin. Promote mo rin. Sunday pwede kaya? Bro Jason, pwede ka daw ba ng Sunday? Yes, yes. Partner. Pwede Yes, daw? pwede. Okay. So, Sunday kayo. Bali, ano ang tema na ano daw yung tema na pag-uusapan? Putol-putol ka, Yung, bro. comparative study about Lord's Day. Lord's Day, Sige po. Hello? Okay po doon. Apo, okay po ako doon. Dinig po ba ako? Yes, 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 dinig ka. Ano daw yung tema na pag-uusapan? Bro Jason, partner. Lord's Yung Day daw. araw ng pagsamba. Araw ng pagsamba. Holy Sabbath Day. Ayusin mo latag ng paksa, partner, para masalo ni Pastor Umbaw. Okay. Kasi So, ang paksa ay comparative study about Holy Sabbath Day. Sige po. Okay, sige, pag-usapan natin sa chat. Gagawa ko ng group chat, mga kapatid, no? Kasi overtime na tayo. Anong oras na kasi? Alas 10 na. Okay, so, yan mga kapatid. Nasaksihan po ninyo ang isang napakagandang bati at pinopromote natin. May debate pala si Brother Mark Umbao sa Saturday night po. Abangan niyo po yan. At sa mga gusto pong may mga discussion, mga debate, dialogue, comparative study, or sharing man, mga kapatid, o anumang tawagin yan, mga kapatid, at gusto nyo mag-usap, magkaibigan, pwede po kayo dito sa aming platform na ayon sa Nasusulat Ministry, mga kapatid. O, nakita nyo naman yung ating pag-moderate, bias na bias nga po eh. Joke lang, patas. Patas tayo, pero po tayo mga kapatid, no? Magkakaibigan naman po tayo dito. Okay? So kayo po ay iniiwanan ko sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon at tandaan po ninyo ang misteryo ng ating pananampalataya na si Jesus ay namatay, si Jesus ay nabuhay, at si Jesus ay babalik hanggang babalik sa wakas ng panahon. Kaya kaibigan, kumanda ka, parating na si Jesus. Okay? So, ayan, Brother Jason, para sa ating panghuling panalangin, pangunahan mo kami. Okay, let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ang trono ay sa kataas-taasan ng mga langit. Sa gabing ito, Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo na kung saan ang katotohanan ay naipahayag patungkol sa ikalawang pagparito ng aming Panginoon sa Kristo. No po Diyos, ang bawat isa sa amin ay tulungan na maging matibay ang aming pananampalataya. Kaming lahat ay handa sa ikalawang pagparito ng aming tagapagligtas. Kami po ay sama-samang sasalubong sa Kanya. At na po Ama, ang bawat isa sa amin ay patuloy na maglilingkod at ipapahayag ang katotohanan na naaayon sa banal na kasulatan. Ang lahat ng ito, Diyos, ay aming hinihiling alang-alang sa matamis na pangalan ng Panginoon Kristo na aming personal na tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng tagapanood natin ng ayon sa Nasusulat Ministry. Patuloy po tayo bukas ang ating program 8 to 9:30. Sasagutin natin, mga kapatid, ang Roma 8:34, 24. Yan ba ay basihan ng one saved, always saved? Bukas po yan, sasagutin natin yan ang ating topic, mga kapatid, dito sa ayon sa Nasusulat Ministry. Pakabangan po ninyo yung ating topic. So muli po ang inyong pong lingkod, Brother Denmar Santiago, at in behalf sa aking partner, Brother Jason Dignos, maraming salamat po sa tutok ninyo, and God bless us all sa ating lahat. Palad ang bumabasa ng salita ng pula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis
at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis